Ayaw humingi ng tawad ni Illumi kay Killua dahil wala naman daw siyang ginawang masama, kaya sa galit ni Gon ay puwersahan niyang hinila sa kinauupuan ang assassin at binali niya ang kanang braso nito. Nais puntahan ni Gon ang kaibigan upang sagipin ito ngunit ipinaliwanag ni Illumi na kusang umalis at umuwi si Killua sa kanilang tahanan. Ngunit alam ni Gon na minanipula niya si Killua upang mapilitan itong umatras sa exam, kaya binanggit ni Chairman Netiro sa bata na ito nga mismo ang kasalukuyang tinatalakay ng selection committee. Inihayag ni Kurapika na hindi imposibleng nasa ilalim ng hipnotismo ni Illumi si Killua nang patayin niya si Budoro, lalo na't alam nilang lahat na isang pamilya sila ng mga propesyonal na assassin. Dagdag pa ni Kurapika ay malamang wala sa tamang pag-iisip si Killua ng mga oras na iyon, dulot ng pagmamanipula ni Illumi kaya dapat umanong bawiin ang pag-disqualify kay Killua. Subalit hindi sumang-ayon ang chairman dahil pawang spekulasyon lamang ang mga akusasyon, maliban na lang kung may sapat silang ebidensya na kinontrol nga talaga si Killua ng mga oras na iyon. Samantala, pinapaamin naman ni Pokel si Kurapika kung ano ang ibinulong sa kanya ni Hisoka sa kalagitnaan ng kanilang laban dahil kahina-hinala umano ang kanyang pagkapanalo. Tumangging magpaliwanag si Kurapika at sinabing mas kaduda-duda umano ang pagkapanalo ni Pokel na by default na ikinapikon nito. Natahimik ang lahat nang biglang magsalita si Gon na galit na at hindi pa rin matanggap ang pagbagsak ni Killua. Inihayag ng chairman na hindi na nila maaaring bawiin ang naging pasya nila dahil sinusunod lamang nila ang mga alituntunin ng Hunter Selection Committee. Sinimula na rin ni Bean ang pagpapaliwanag ng kahalagahan ng natanggap nilang Hunter license na kung saan ipinaliwanag niya na ang lisensyang hawak nila ay nakapagbibigay ng maraming pribilehiyo, gaya ng akses sa iba't ibang mga bansa at mga kakaibang lugar kung saan mahigpit ang seguridad. May libre rin silang akses sa halos lahat ng mga pampublikong pasilidad, at kapag binenta naman nila ito ay higit na mas maraming pera ang matatanggap nila upang mabuhay ng masagana at matiwasay. Pinayuhan sila ni Bean na ingatang huwag mawala ang kanilang lisensya dahil hindi nila sila bibigyan ng kapalit sapagkat ang pangunahing tungkulin ng isang hunter ay ingatan at protektahan ang kanilang lisensya. Binati silang lahat ni Chairman Netiro at hinirang silang mga nakapasa bilang opisyal at lisensyadong mga hunter. Samantala, nagpasya si Gon na sagipin si Killua mula sa malupit nilang pamilya kaya tinanong niya si Illumi kung nasaan ang kanyang kaibigan. Dahil alam niyang mabibigo lang ang tatlo sa kanilang plano ay sinabi ni Illumi ang address ng kanilang tirahan. Matatagpuan ng tahanan nilang magpamilya sa pinakatuktok ng bundok na kanila ring pagmamayari na tinatawag na Kokoro Mountain. Nagtaka naman si Hisoka kung bakit basta-basta lang umano ipinaalam ni Illumi sa iba ang kutan ng kanilang pamilya, kaya sumagot si Illumi na hindi naman nila ito nililihim sa mga tao, lalo na't maiintindihan din umano ng tatlo na ibang-iba ang mundong ginagalawan nila. Dahil sa pagbali ni Gon sa kanyang braso ay tila na humaling din si Illumi sa lakas ng bata, lalo na't magiging mas malakas pa umano ito sa hinaharap kaya binalaan siya ni Hisoka na mananagot siya kapag ginalaw niya ito. Habang pinag-uusapan nila Leorio kung paano nila matutunton ang Kukuru Mountain, ay biglang dumating si Pokel upang humingi ng tawad kay Kurapika sa inasal niya kanina. Humingi rin ng paumanhin si Kurapika sa mga sinabi niya kay Pokel at nagkabati ang dalawang kapwa hunter. Bilang dalubhasa sa pangangalap ng impormasyon ay nag-alok ng tulong si Pokel at hiniling ni Gon sa kanya na hanapin ang kinaroroonan ng isang hunter na nagngangalang Jing Freaks. Subalit bigong makahanap si Pokel ng kahit ikatiting na impormasyon tungkol sa tatay ng bata dahil sa mahigpit na seguridad at nababalutan din ng misteryo ang buong pagkatao nito. Nang makaalis na si Pokel ay sakalang naalala nila Gon at Leorio na itanong sa lalaki ang eksaktong lokasyon ng Kukuru Mountain, kaya pinaalalahanan sila ni Kurapika na ganap na silang mga hunter at dapat lang nila itong hanapin nang hindi nang hihingi ng tulong sa iba. Tinawag ni Sotat si Gon dahil nakalimutan pala ng engot na bata ang kanyang lisensya, at may pag-uusapan din silang dalawa tungkol kay Jing kaya nagpaalam si Kurapika na maghihintay sila ni Leorio sa lobby. Ikinwento ni Sotats ang paghanga niya kay Jing bilang isang hunter at dedikasyon nito na i-preserve ang mga guho para sa susunod na henerasyon. Naging inspirasyon ni Sotats si Jing upang pag-usayan ang kanyang tungkulin bilang isang hunter, at sinubukan niya ring mangalap ng mga impormasyon tungkol sa misteryosong lalaki ngunit hindi rin siya nagtagumpay. Pagkatapos ay nagpaalam na si Gon sa examiner at sinimulan na ng tatlo ang pananaliksik sa kinaroroonan ng Kukuru Mountain. Kanilang napag-alaman na matatagpuan ang matayog na bundok sa rehiyon ng Dentora sa Republika ng Padukia. Dahil atat na si Gon na puntahan si Killua ay agad silang bumili ng tiket para sa sasakyan nilang airship, ngunit naipit sila sa mabigat na traffic kaya nagpasya ang tatlo na tumakbo na lang patungong airport. Samantala, sinabi ni Menchi na buti na lang umano ay hindi nabanggit ni Sotats kay Gon na hindi pa tapos ang hunter exam dahil may huling bagay pang dapat matutunan ang tatlo. Sakay ang airship ay narating ng tatlo ang rehiyon ng Dentora na kung saan pinayuhan sila ng isang lokal doon na sumakay ng bus papuntang Kokoro Mountain. Pagkarating nila sa lokasyon ay namangha si Leorio sa malahiganting tarangkahan sa kanilang harapan na tinatawag na testing gate.
Habang ipinapaliwanag ng babaeng tour guide kung gaano kapanganib ang kuta ng pamilya Zoldyck, ay biglang dumating ang mga sigang maton at nagpupumilit na pumasok sa loob. Napilitan ng matandang gwardya na ibigay sa mga ito ang susi ng pinto at pagkapasok ng dalawa sa loob ay bigla na lang nagsigawan ng mga ito. Sa sandaling ito ay lumabas mula sa pintuan ng isang malahalimaw na kamay at hinagis ang kalansay ng dalawang nang himasok, dahilan para magsitakbuhan ng mga turista pabalik ng bus, maliban kina Gon na nagpas siyang magpaiwan sa lugar. Ikinatuwa ng matandang si Zebro nang malaman ng mga kaibigan pala ni Killua ang tatlo ngunit nagtapat siya sa kanila na hindi sila maaaring pumasok sa loob. Ayaw niyang matulad ang tatlo sa dalawang maton kanina dahil kinakain ng higanteng aso na si Mickey ang sinumang tagalabas ayon sa inutos ng kinikilala nitong amo. Dahil sa kahangahangang obserbasyon ni Kurapika, nabunyag na hindi talaga isang gwardya ang matanda kundi tagaligpit ng mga kalat ni Mickey. Nakala ng susi para sa mga tagalabas na nagpupumilit manghimasok sa tirahan ng mga asasin dahil ang tunay na pinto ay hindi nakakandado at matinding lakas ang kinakailangan upang ito ay mabuksan. Hindi kinakain ng asong si Mickey ang sinumang dadaan sa pintong ito na tinatawag na testing gate dahil dito masusubukan kung karapat-dapat ba silang tumuntong sa pamamahay ng pamilya Zoldyck. Upang patunayan na hindi siya nagsisinungaling ay binuksan ng matanda ang ikaunang antas ng tarangkahan na kung saan kusa itong nagsara matapos niya itong bitawan. Bawat pinto ay mayroong bigat na 2 tonelada at dumudubli ang bigat nito hanggang sa ikapitong pinto na kung saan nakadepende sa lakas ng pagtulak kung ilang pinto ang magbubukas gaya na lang nung umuwi si Killua ay 3 pinto ang nabuksan niya. Dahil alam ni Gon na hindi nila kayang buksan ang pinto ay hiningi niya kay Tandang Zebro ang susi dahil dadaan na lang sila sa kabilang pinto na mariing tinanggihan ng matanda. Ayaw niyang maging kalansay ang mga kaibigan ng kanyang amo kaya hindi niya ibibigay ang susi, ngunit kahit anong pangungumbinsi nila Kurapika at Leorio ay mapilit talaga si Gon dahil may katigasan ng ulo ng bata. Dahil dito ay nagpasya si Zebro na tawagan ng opisina ng mga mayordomo ng pamilya upang iulat ang pagdating ng mga kaibigan ni Killua, ngunit isang malutong na sermon ang natanggap ng matanda mula sa isang butler. Sinubukang kausapin ni Gon ang butler ngunit agad din siyang binabaan nito ng telepono, kaya pabulyaw niya itong inutusan na ipakausap nila sa kanya si Killua. Subalit hindi pa rin pumayag ang butler dahil tungkulin nilang ilayo ang bawat miyembro ng pamilya mula sa mga posibleng banta o mga panganib na maaaring makasagabal sa kanilang propesyon bilang mga elite na assassin. Labis na ikinapiko ni Gon ang mahigpit na seguridad kaya nagdesisyon siyang aakyatin niya ng mag-isa ang matarik na pintuan, kaya tinangka siyang pigilan ni Kurapika at Leorio ngunit ayaw talaga paawat ng pilyong bata. Upang hindi mapahamak ang bata ay sinabi ng matanda na bubuksan niya ang pinto at sasamahan niya silang tatlo sa loob. Agad na bumaba si Gon at humingi ng tawad kay Tandang Zebro dahil hindi niya naisip ang kapakanan ng iba na ikinatuwa naman ng matanda. Bubuksan na ni Tandang Zebro ang testing gate upang makita ni Gon ang harapan si Mickey na kung saan pagkapasok nila sa loob ay tumambad sa kanila ang kakilakilabot na dambuhalang aso. Kahit ang presensya lamang ng aso ay nagdulot sa tatlo ng labis na pagkasindak, lalo na si Gon na nanginginig sa takot dahil napakalayo nito sa ibang mababangis na hayop na kanyang nakasanayan sa gubat. Bagaman tila maamo kung titingnan ang mukha ni Mickey ngunit mula pagkabata ay dumaan na siya sa marahas na pagsasanay upang tugisin at tapusin ang mga tagalabas na nanghihimasok sa tirahan ng kanyang amo. Dahil madilim na ay sinamahan sila ng matanda sa isang bahay upang doon magpalipas ng gabi na kung saan nakilala nila ang groundskeeper na si Sequant na pinayuhan silang umuwi dahil pinapahirapan lang daw nila ang kanilang mga sarili. Iginiit ni Gon na hindi siya aalis hanggat hindi niya nakikita si Killua dahil wala man lang siya sa tabi nito noong gulong-gulo ang isipan ng kanyang kaibigan. Upang mabuksan nila Gon ang testing gate ay idadaan sila ni Zebro sa isang masidhing pagsasanay para mas umangat pa ang pisikal nilang lakas. Binigyan sila ni Zebro ng tig-iisang tsaleko na may bigat na 50 kilos na kinakailangan nilang suotin habang sila ay nagsasanay. Habang nahihirapan ng tatlo na may angat ang mga baso ay ipinaliwanag ng matanda na lahat ng gamit sa loob ng bahay ay hindi bababa sa 20 kilo ang timbang, gaya ng hawak niyang takuri na tumitimbang ng 40 kilos pati na ang pinto ng palikuran na may bigat na 500 kilos na ikinagulantang ni Leorio. Samantala, pinuntahan ni Nakaluto at ang inang si Kikyo Zoldyck si Killua sa loob ng isang silid habang nakabitin at pinapahirapan ng kapatid nitong si Meluki na parang si Levi Ackerman na tank build. Hindi kumbinsido si Kikyo na makakapasok si Gon sa kanilang pamamahay kaya tiniyak ni Killua sa kanya na mapagtatagumpayan ni Gon ang mga pagsubok at balakid sa daraanan nito. Samantala, hindi tumigil ang tatlo sa kanilang malupit na pagsasanay at sa huli ay nagbunga rin ang kanilang paghihirap nang bumukas ng kaunti ang ikaunang antas ng pinto. Kinabukasan ay nakahanda na silang buksan muli ang tarangkahan ng walang suot na tsaleko at bagaman nahihirapan, ngunit sa huli ay nagawa rin ng tatlo na mabuksan ang testing gate. Matapos magtagumpay ang tatlo sa pagbukas ng mabigat na tarangkahan ay sinabi sa kanila ni Tandang Zebro na matatagpuan ang mansyon ng pamilya Zoldyck sa paanan ng bulkan.
Humingi siya ng paumanhin sa tatlo dahil hindi niya sila masasamahan dahil bagaman matagal na siyang naninilbihan sa pamilya ay hindi pa siya nakatuntong sa mismong bahay ng mga asasin. Subalit para kay Gon ay napakalaking tulong umano nilang dalawa ni Sequant sa kanilang pag-unlad kaya labis siyang nagpasalamat sa mga ito bago umalis. Bagaman nabuksan ng tatlo ang testing gate ay hindi naniniwala si Sequant na magagawa ng tatlo na makatungtong sa mansyon ng pamilya Zoldyck. Ito ay base sa kanyang karanasan noong bahagi pa siya ng isang grupo ng mga bandidong nagtangkang pumasok sa pamamahay ng pamilya Zoldyck na kung saan mag-isa silang nilampaso ng isang batang butler ng walang kahirap-hirap. Hindi naglaon ay nakaharap din nila Gon ang nasabing batang mayordomo na nagngangalang Canary na binabalaan silang umalis sa lugar dahil kung hindi ay mapipilitan siyang gumamit ng dahas. Siyempre hindi papayag dito si Gon matapos ang kanilang matinding pinagdaanan, kaya gumuhit ng linya si Canary at sinabi na kapag lumagpas sila sa linyang ito ay sa pilitan niya silang itataboy. Nang tinangkang humakbang ni Gon ay tinamaan siya ng pamalo ni Canary at tumilapon siya sa malayo na kung saan pinakiusapan niya sina Kurapika at Leorio na huwag makisali dahil hindi umano pakikipaglaban ang pinunta nila. Subalit walang pakialam si Canary kahit ano pa ang pakay nila at muling hinato ng pamalo si Gon nang sinubukan nitong humakbang muli sa ginuhit niyang linya. Nagpatuloy ang karahasang ito hanggang sa sumapit ang hapon na kung saan hinimok ni Canary si Gon na itigil na ang kanyang ginagawa ngunit nanatiling matatag ang ating bida at maging sina Kurapika at Leorio. Batid ni Gon na kahit pilit mang itago ni Canary ang kanyang nararamdaman ay nakikita niya sa mga mata ng butler na may matindi itong pagmamalasakit kay Killua. Hindi na napigilang maiyak ni Canary habang nakikiusap kay Gon na tulungan nila si Killua nang bigla siyang binaril ni Kikyo upang patahimikin siya sa pagsasalita. Ipinakilala ni Kikyo ang kanyang sarili sa tatlo bilang nanay ni Killua na kung saan nagsinungaling ito na pinapasabi umano ni Killua na ayaw niya muna silang makita. Habang nakagapos ay naalala ni Killua ang unang pagkikita nilang dalawa ni Canary na kung saan nalaman niyang nagmula ito sa Meteor City, isang maruming syudad na puno ng basura at hindi umiiral sa mapa na tila nabura na ito sa mundo. Habang tinuturuan ni Killua si Canary ng isang assassination technique ay biglang dumating ang isang grupo ng mga bandido na pinamumunuan ng isang hunter na nagbabalak lusubin ang mansyon ng pamilya Zoldyck. Binalaan sila ni Canary na pag lumagpas sila sa linya ay mapipilitan siyang gumamit ng puwersa laban sa kanila na ikinainis ng mga bandido. Unang sumugod si Sequant na agad tinamaan ng pamalo ni Canary sa mukha at pati na ang dalawa niyang mga kasamahan. Sumugod na rin ang iba pang miyembro upang pabagsakin si Canary ngunit isa-isa silang pinagpapalo ng bata habang si Killua ay nanunood lang sa di kalayuan. Hindi makapaniwala ang pinuno na mag-isang pinabagsak ni Canary ang kanyang hukbo at hindi man lang ito pinagpawisan. Ngunit sa kabila ng malaking agwat ng kanilang lakas ay nakipagsagupaan pa rin ang bandido na kung saan nagawa niya itong masugatan sa balikat. Dahil sa ginawa ng bandido ay napilitan si Canary na gamitin ang Rhythm Echo, isang teknik na nakakalikha ng ilusyon na nakakapagpalito sa kalaban, at dahil dito ay madali niyang napabagsak ang pinuno ng mga bandido kaya si Sequant na lang ang mag-isang may malay. Dumating si Tandang Zebro upang iligpit ang katawan ng mga bandido at tamang-tama dahil nagugutom na rin si Mickey, kaya labis ang pagmamakaawa ni Sequant na huwag siyang ipakain sa halimaw. Humingi ng tawad si Canary kay Killua dahil hindi niya nasabi rito na matagal niya nang alam kung paano gumamit ng Rhythm Echo. Binanggit ni Killua na wala siyang ibang kalaro kaya tinanong niya si Canary kung maaari ba silang maging magkaibigan na ikinatuwa ng butler, ngunit dahil minamatyagan siya ni Kikyo ay tinanggihan niya ang alok ni Killua na makipagkaibigan sa kanya. Bumalik ang eksena sa kasalukuyan na kung saan sinabi ni Leorio na nawalan lang ng malay si Canary dahil sa pagsabog ng barilin siya ni Kikyo. Samantala, nagising si Killua nang hatawin siya ng latigo ng mataba niyang nakakatandang kapatid na si Miluki Zoldyck. Bilang ganti sa pagsaksak sa kanya ni Killua ay ilang beses nilatigo ni Miluki si Killua nang tumawag ang kanilang ina na ipinapaalam ang kasalukuyang sitwasyon sa labas ng mansyon. Sinamantala ni Taba ang sitwasyon upang takutin si Killua na tatapusin ang buhay ng kanyang mga kaibigan kaya pinagbantaan siya ni Killua na malalagot siya pag ginalaw niya silang lahat.